Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, operan po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Thank you. Sa lahat ng nanonood po sa Facebook at YouTube, sa nakikinig po sa Dizzy Double B, welcome to the program. Maraming salamat po. Sige, go. Mama! Galing pa. Mama! Andito nga kami ng tatay mo Yes, para po. supportahan ka. Galingan mo. Mama, Galingan mo. mama, Naku, hindi pa. mama. Naku, kailangan mabawi natin ng kalabaw. Kailangan galingan mo. Taasan mo po. Sandali. Ano bang nangyayari dito? Ano bang nangyayari dito? Ito ay sa tanghalan. Tanghalan ng Kampiyon. Sasali ka. Yes. Eh, bakit mo sinisigawan ng anak mo? Hindi magaling, Tito Boy. Eh, ba't mo isinasali? Eh, paano yung kalabaw kasi? Kailangan nyo matubos. Ay, naku, Diyos ko. Nakakahiya. Hala. Doon na kayo. Tanghalan ng kampiyon. Naitay Kapuso, please welcome two of the judges ng Tanghalan ng Kampiyon. Kaya nagpapabilib po si Chang Susan at si Bonito J. Sa TikTok clock po ito na nag-umpisa kahapon. Please welcome Jessica Villarubin and Carl Guevara. Hello. Welcome to the program. Maraming salamat. Kayo ba na-impress kayo doon sa training ni Chang Susan? Mukhang may pag-asa naman. Talaga? Para sa Kalabaw, pagbibigyan natin. May potential. Ako dun sa Kalabaw ako mas naawa po. Pero Carl, Jessica, marami yan, no? Yung maraming mga nilalatag na mga kwento bago mag-perform. Yes, tama po. Oo. Tama po. So kahit pabiruman, dahil sa Kalabaw, hindi natin makakalimutan si Bonito J. Kung paano niya i-interpret ang awitin. Tama. Actually, Tito Boy, nagiging mas tao yung mga contestants. Dahil nararamdaman namin yung kwento nila, hindi lang namin sila na-judge sa performance nila, pero nare-remind kami of their humanity. So when we judge, it's more of a comment coming from a person to another human being versus something that's just purely technical out of a performance. Tama, dahil napaka-importante ng puso, di ba? Jessica, nag-umpisa kahapon po ang Tanghalan ng Kampiyon sa TikTok clock. Yeah. Is this going to be every day? Is this going to be a special day during the week? Yes po, every day po to, Mondays to Friday and 11:15 a.m. So nagsimula po kahapon and napakagandang experience, yung mga sumali, and we're very inspired, not just with their performance but their stories. So every day, ilang contestants? Dalawa po. Dalawa ang maglalaban. Sino pa ang isang judge? Si Sir Renz Verano. Si Renz, napakagwapo rin. Yes. Sana makadalaw ka dito, Renz. So, yun ang hinahanap nyo. What are you looking for? Sino ba ang kampiyon na inyong hinahanap sa Tanghalan ng Kampiyon? Courage. Describe to me the champion that you're looking for. Ako, para sa akin, ang kampiyon, Tito Boy, ay yung taong kayang umawit, pero bigyan ng puso yung kinakanta niya. I think now, sa mga Gen Zs, importante sa amin yung pakiramdam ng singer, yung naitatawid ba niya yung mensahe ng kanta, more than anything. I think we are in a day and age where listeners are more keen to care about what are you making me feel versus what I'm just hearing. Okay, you can only do that if you own the story. That's right. Yes. Because first and foremost, may kayo isang mga awit, katulad natin host. Ngayon, we are storytellers. That's right. Yes. Diba? Yes. Importante ba para sa'yo bilang isang judge na ang biritera o biritero, is that important? Para sa akin po, hindi. Okay. Hindi nasusukat yung galing sa birit. Kasi ngayon, iba't iba na talaga eh. Ang dami ng singers na sumisikat na hindi bumibirit. So for me, siguro edge lang. Kasi ako yun yung sa akin, yun yung strength. Nakakatulong, Opo, ika nga. So, ibig sabihin, halimbawa, pag ako kumanta, kanina yung ginagawa ni Chang Susan sa kanyang anak, na taas, yung, di ba, pag sinabi, ganon, na para bagang may pananaw tayo, or at least may mga tao na ang pananaw na pag mataas ang boses, magaling. Apo. So, ang sinasabi mo, it doesn't necessarily follow. Yes po. Oh, na pwede kang hindi sumisigaw, pero, namnasugaw, I mean, that's a wrong word. Hindi mo bibirit, pero lumalabas yung kanta. I think, Tito Boy, for me, it's not perfection that I'm looking for. It's authenticity. It's the truth that you bring on the table. And if I feel the truth, then I connect with you. So paano yan? Paano na napupuntahan yan ng isang singer, yung katotohanan? Is that in the lyrics? Is that when a singer relates her story to the song? Paano yun? Ako siguro, kung kinanta niyo yung song, sa heart niya mismo. Kasi mafe-feel namin yun eh. Na kinanta niya ng judges. Opo, yes Kung po. fine-fake mo. Yes. You know what? Emotions. Oo. Halimbawa, ano yung bibe na kanta?
May tatlong bibe. May tatlong bibe. Opo. Halimbawa, one line lang, kasi mamaya ibubuo natin yung kantang yun. If you were to sing that from the heart, paano? Sige nga. Ako na muna. sige. Ikaw nga, Carl. May tatlong bibe akong nakita. Ganda, dali. One line nga. May tatlong bibe akong nakita. Kinilabutan ako doon, Jessica. Grabe naman! Yan ang pag-awit na galing sa puso, Opo, no? opo. Talagang nasa letra. Okay, you know why you're very effective singers? Because you have very rich, napakayaman ng inyong mga kwento. Jessica, ikaw, ano ang the short of the long story of your musical journey? Ano yung mga hindi mo malilimutan? Ang di ko malilimutan po talaga yung mga napagdaanan ko sa mga singing contest na ang dami kong sinalihan bago ko to narating kung saan man po ako ngayon. Like, super dami before ko naabot yung success. Which is, yun yung mga challenges na nagpapatibay ng loob ko na dinala ko kung saan man ako ngayon. Isang contest na talagang pinaghandaan mo. Ano yun? Kasi I know your story. I've read your story. Halos linggo-linggo, may mga linggo na halos everyday sumasali sa contest, napapanalunan, nakakatulong sa bahay, natutustusan mo ang iyong pag-aaral. But do you remember of a contest na kailangan mong manalo, pero natalo ka? Yes po, nung time na nag-aral ako. Kasi nung college ako, like hindi talaga ako kaya pag-aralin ng parents ko kasi nga wala nga kaming pera. Tapos kailangan ko nang mag-take ng exam. Pero wala talaga kaming pera. So sumali ako, tapos natalo ako. Like, wala, umiyak na lang po talaga ako. So, naiiyak ako. Kasi ang hirap po talaga ng buhay namin before. Yun yung naging strive ko na to work hard. Yun po. At saka nakadepende, no? Yung halimbawa, pagkain, tapos pambayad mo sa school, doon sa mga contest na sinalihan mo. Carl, ikaw, in your journey, ano ang hindi mo malilimutan? Ako, Tito Boy, naranasan namin bilang banda na araw-araw kaming tumutugtog sa mga bars. Actually, dito sa Quezon City. So, every night, may bar kami tinutugtugan. You're talking about the ones. Ako, the Juans. So, Okay. tatlong... Is that how you pronounce it? The Juans. The Juans. Yes, Okay. yes. Okay. Tatlong set. So, sa isang set, may 7 songs. So, around mga 27 songs per night. And di ko makakalimutan, may isang gabi po na ang sweldo namin ay barya-barya. Pag pinarte-parte mo na, kasi magbabayad ka ng mga nagsiset up sa inyo. As in, coins. Yung inuwi namin at maluha-luha ako dahil gumraduate ako ng music production and this is what we're earning during that time. Pero yun din po yung isa sa mga gabi na sinabi ko na hindi ko to titigilan hanggat hindi ako nagiging success. Yeah, and going to that point, no, building on it, wala bang pagkakataon na ayoko na? Ay, meron po, Tito Boy. Meron. Meron. Kasi ang dami kong in-audition na contest talaga sa TV. Tapos di talaga ako nakukuha. Tsaka ang daming taon sinasabi na, "Huy, Jessica, ang galing mo. Ba't di ka kumanta dito, ganyan-ganyan?" Kasi first time po yung The Clash yung sinalihan ko. Okay. So, nung may nag-audition ako, last time, sinabi ko kay Lord, "Lord, last na talaga to." Tapos hindi talaga ako nakuha. Like wala, sabi ko, "Lord, ayoko na." Like pagod na ako. Parang for me, hindi sa akin yung sa TV talaga. Pero, go ahead. Tapos, The Clash, yun yung nag-open sa akin ng opportunity. Kaya nga, bakit ka sumali ulit the next year? Kasi pandemic po yun. Nasa bahay lang ako, hindi ko kailangan pumila. Kasi pagod na po ako pumila, Tito Boy. Napakahirap pumila. Tapos di ako natanggap, iiyak ako sa taxi. Tapos nung The Clash, ay magsisend lang naman ng videos. Sabi ko, sige, try ko lang, nasa bahay lang naman ako. Hindi ko alam yung pandemic, yun pala yung pinakamagandang mangyayari sa buhay ko. Kaya naunawaan ko kung bakit pinagkatiwalaan kayo ng mga judges sa Tanghalan ng Kampiyon because of these stories. Alam nyo na nakaka-relate kayo dun sa mga contestants. Yes. Alam nyo kung paano tumayo, pumila, lumakad, at lalong-lalo na paano matalo. Yes. Because winners are losers at one point in their lives. Di ba? Totoo. Pero mag-fast talk muna tayo, Carl. Pero kakaibang fast talk ito. Ikaw kasi, Jessica, nagawa mo na ito, Opo. di ba? You Carl have to naman. sing your answers, di ba? Okay. Kailangan ka. Pakanta ang sagot, di ba? Okay. Fast talk with Carl. Solo o band? Intimate gig or big concert? Intimate. Singing or songwriting? Both. Boy band, rock band? Rock band. Yes or no? May balak bang magka-acting career? Why not? Word to describe Renz Verano as a judge?
Very technical. Word to describe Jessica Villarubin as a judge. Amazing job. So far, ilang kanta na ang nasulat mo? 3,000. Hindi ko po sure. Joke lang po yun. Best comment from a fan because of a song you made. We saved her life from ending her life. Singer na Dream Ka Collab. Jessica Soho. Hi, Jess. She's watching. Kompletuhin natin. Gusto kong makapagsulat ng kanta para kay Tito Boy. Lights on or lights off. Buksan natin ang mga ilaw. Happiness or chocolate. Happiness. Best time for happiness. All the time, 11:15 is the time for happiness. Complete na statement. I'm kalat para tanghalin kang kampiyon sa buhay mo. Dapat ay Magsumikap. nakikanta naman ako. Ang kabuuan po ng awiting may tatlong bibe. Abangan niyo po yan. But here's a question. Nung nag-shift ang The Juans mula sa pagiging boy band to a pop rock band, hindi ba naapektuhan ang vibe, ang tunog, ang rhythm? Jessica, you've been very open about surgical enhancements. Yes po, Tito. You actually documented your journey. Yes. Bakit mo ginawa yun? Pangalawa, Barbara Streisand never had any surgical enhancement dahil sa takot niya na maapektuhan ang kanyang boses. Paano mo siniguro na hindi maapektuhan ang iyong boses? Your take on surgical enhancements, yes or no, ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy. Kami magbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po namin si Carl at Jessica. Let's go to your journey. Apo. Paano mo siniguro na hindi maapektuhan ang boses mo when you underwent surgical enhancement? Actually, before po ginawa yung surgery, Tito Boy, actually tinanong ko din po kay Dr. Vicky Bello kung ano Okay. po yung mangyayari and ever. And they make sure naman po na Sabi ni Vicky? I'm safe. Yes, na hindi po maaapektuhan yung throat or anything. Kasi concern mo Siguro yan, no? konti yung breathing lang. Yung dito sa my nose. Oo. Jessica, why were you very open about it? Yung iba kasi, di ba, and I don't say it is wrong. Kanya-kanyang Yes. choice. Apo, apo. Ang iba itinatago, ang Apo, iba apo. idinideny. Whatever the reason is, I respect that. But you were very open. Bakit? Ako, Tito Boy, inopen ko siya kasi mahalata na nagpaayos ako. So, para hindi na i-question yung mga tao na, inopen ko na ganito, gusto ko. At ito yung gusto ko talang gawin before pa kasi I was bullied before growing up. How were you bullied? That Na- brought you to that decision? Yes. Actually, nung ano pa nga ako, nung high school, gusto ko na Okay. Gusto ko nang ibahin. Kasi, nung bata pa ako, palagi po akong sinasabihan na pangit, maganda lang yung boses ko. Even lang sa mga contest na sinasalihan ko, na wala akong star quality, ever. Like, hindi ako magiging, mga ganun po. Growing up, yun talaga yung naano sa mind ko. Pero, kaya after nung The Clash, nabigyan ako ng opportunity na ito yung gusto ko. Gusto ko na tong gawin. So, I did it. At hindi mo hinayaan na yung cruelty na yun, yung bullying na yun, would define you. No. Oo, yun ang tapang na sinasabi. At words are very important. Pag pangit, magaling ka lang kumanta, kasi hindi lang naman ikaw ang nasabihan. Yes. Ako nasabihan, sila nasabihan. Si Carl, gwapo kasi kaya Oo nga hindi ito nasabihan. No, pero napakasakit. Apo. Di ba? Na you're not gonna make it. Hindi ka tiso, hindi ka maputi you're not gonna make it. Saka, alam ko nung kumanta ka sa mga hotels, parang sinasabihan ka na, pagka kumakanta dito sa mga hotels, hindi ka naman maganda. Yes That was po. very, very painful. Pero ginamit mo yung experience na yun. Yes. You know, to trigger itong enerhiya, itong determinasyon. Opo, saka never ako nagsumbat ng mga taong gumanon sa akin. Like, I just work hard, I just believe in God. Like, wala. Ginawa ko lang yung tama. Kasi, minsan, ginajudge tayo ng tao na hindi naman talaga tayo kilala. So, yung Tama. sa akin talaga, yung Diyos lang talaga yung nakapagtibay ng loob ko. So ngayon, ikay nag-judge. Yes! Pero Opo! gamit-gamit din ang puso Opo. because you can judge with your heart. Your take on surgical enhancements? Ako, Tito Boy, I'm a proponent of accepting and loving yourself for who you are. But sometimes, people think na doing surgical procedures
is a sign of you not accepting yourself, which I don't agree with. Yeah. I think that, yes, you can love and accept yourself where you are, but that doesn't mean you cannot improve on the things that Tama. you can, if you can, at the time. So ako, I have no problem with people enhancing themselves, improving themselves, because ako po, I grew up also being bullied dahil ako ay maliit. In fact, right now, if I can show you guys, these shoes, I have insoles. Okay. Because this makes me, what, half an inch taller? Yeah. Because meron pong isang manager na nakakita sa akin nung bata ako. Sabi niya, alam mo, magaling ka, talented ka, kaya lang, kulang ka sa height. And today, I disagree. Hindi po ako kulang sa height. I am exactly the way God wanted me to be. And if I can add an inch taller with my shoe, that's fine. If I can't, that's also fine. At the end of the day, I'm here because I work hard. God is good to me. And God has set a stage for me that no one can steal away. Proud of you. Yes. Proud of you, Juan. Ano, proud of you, Juan. Yeah. Yes. Oo. Hindi ka ba naapektuhan yung banda? Mula sa pagiging boy band at kayo'y naging pop rock, di ba? Kasi kahit papano, iba ang tugtugan, you know? How did you manage that? We struggled, especially sa imaging namin, sa branding namin. Ano ba tayo? Are we like a boy band? Are we like a real band? But I think what led us to where we are now is we became true to who we are. Let's write the songs that we want to write about. Let's tell our own story. Di ba usually, Tito Boy, sa mga boy bands, ipapeg ka na dapat mukha kayong One Direction or dapat ito yung peg nyo, Jonas Brothers kayo, ganyan-ganyan. Pero we got to a point where we said, you know what, I just want to be true to who I am. I want to write songs that are coming from my heart, and maybe that authenticity will resonate with the ordinary who wants or also listening to us. And maybe that will get us somewhere. And from that point onwards, that's what led us. It's our story that leads our branding. More than anything, it's the story. And your story can be your brand. That's right. Importante yan. As a matter of fact, ang dapat pinanggagalingan ng brand, using your word, yung authentic brand, no? Ay yung kung sino ka, anong kwento mo, dapat doon manggaling. Nakaka-excite tuloy panoorin, di ba? Ang tanghalan ng kampiyon, nakaka-excite because naiintindihan nyo yung journey ng mga sumasali. Kasi ako nakapag-judge na ako, there is nothing more painful than watching someone lose. Right. Totoo po. Di ba? Kung gusto mo, ikaw na lang ang makiiyak. But yun is a contest. Somebody has to win, somebody loses. Pero not to give up. Katulad mo, Yes yung po. nangyari. Di ba? Nangyari. Katulad ng pinangako ko kanina, yung tatlong bibe, ay kailangan magkantahan tayong tatlo. Yes! Oo. Sabukan nga natin, harmonize lang tayo. Wow. Okay. Okay. Tito Boy, anong part mo? Tenor, bass? Bass. Ibubuka ko na lang dibdib ko kanina. Because as you said nga, God gave us gifts. Yes. Hindi masyado doon sa departamentong yun. Kaya ito ang aking gagawin. Let's try it. Okay? Okay. Ano pitch mo? Pitch. Sundan mo na lang ako. Galing. Jessica. Okay. May tatlong bibe akong nakita, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siyang leader na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak kwak. Ang galing! Kuwak, kuwak, kuwak. Kuwak, kuwak, kuwak. Galing. Congratulations. Suportahan natin ang TikTok Clock, ang tanghalan ng kampiyon. It's Valentine's Day tomorrow. Yeah. How are you celebrating it? Kami po ni Jessica magka-date bukas dahil everyday po ang TNK sa TikTok Clock. So, bukas po ay mapapanood niyo po kami. And Tito Boy, kukunin ko na rin po itong pagkakataon na to dahil araw ng mga puso bukas. Meron po kaming bagong kwento, bagong kantang inihahatid sa lahat. Ang title po nito ay Pwede Ba Kitang Ligawan? Para sa mga taong gustong mag-lay down ng kanilang mga feelings this coming Valentine's. Ito ay makakatulong sa inyo magkaroon ng lakas ng loob. Umami na sa crush nyo. Tama, di ba? Kompe dyan, no? At saka yun ang role ng mga kanta. No? Minsan, pinatutugtog mo lang para makuha ang mensahe mo. Pwede ba kitang ligawan? You know, you have very, very rich, wealthy, compelling stories. I want to talk, just before the show, I know you talked about your alopecia. Yes. The challenges na iyong pinagdaanan. Mabuhay kayo. You know, na you transcended kung ano man yun. Yung, ang tao pa naman ang inuuna yung kahinaan. Yes. Let's not start from the point of weakness Yeah. that we have. Ay, hindi kasi ako marunong. Ay, wala kasi akong susot. Hindi. Start from a point of strength. That's right.
Di ba? Opo. But maraming salamat for sharing your stories. Thank you, Talaga. Tito Boy. But how is your alopecia? Okay. Okay na po siya ngayon. Wala na akong mga hidden low pressure area, ng mga pocknut, that's what they call it. Correct. Pero sometimes it occurs randomly po talaga. Minsan magugulat ka, pagising mo may bald spot ka na dito or here, then you get to treat with injections or diet and everything. So it's really something that's frustrating for people because minsan you don't know where it comes from. Tama. And Oo. it affects you because it's so visible, di ba? And ako, Lalo na ikaw, kulot ka. Opo, Ang tawag opo. sa'yo, di ba? Opo, Kulot. ang kulot na hindi salot. Paano ko masasabihin yun? Kung, ang nangyayari, kulot na may pocknut. Ganun na yung susunod. The other thing that I'm getting from you, kailangan talaga may sense of humor ka rin. No? You have to. I mean, to survive this world, kailangan tumawa na lang tayo. Jessica, you're beautiful. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Inside and out, thank you. Thank you. And congratulations. Carl, thank you Tito so Boy. much for your time. Salamat po. Maraming salamat. Naitay Kapuso, a couple of days ago ay nakausap ko po ang aking kapatid na si Chris Aquino. Tomorrow, she's celebrating her birthday. And we're going live again. Live po tayo ngayong araw and we're going live tomorrow. Dahil Chris requested me po to read a very important statement tungkol sa kanyang kalagayan. Sabi nga niya, utang ko sa milyon-milyong tao na nagdadasal para sa akin. At sabi niya, boy, it has to be you. You have to read my statement para maunawaan ng tao. Naitay Kapuso, Chris is going through a very difficult time in her life. Sabi niya sa akin, para mas maintindihan ng mabuti, promise me, boy, you will not cry. Sabi ko, Chris, aantayin ko ang iyong statement and I will try not to cry. Yan po, abangan niyo po yan bukas. And ngayon pa lamang, happy birthday, Heart Evangelista, John Prats, and of course, ang my dear sister, Chris Aquino. At sabihin niyo sa akin kung sino pang nagdiriwan ng kanilang mga birthdays. Maraming salamat. Abangan niyo po yan bukas. Naitay, Kapuso, maraming salamat sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso araw-araw. Be kind, make your nanay and tatay proud. # say thank you. Just one, isa lang, do one good thing a day and let's make this world a better place. Let's be kinder. Goodbye for now and God bless.